sa inyong lahat, sa mga kaibigan natin sa press. Magandang hapon sa ating senador, Kiko Pangilinan, Kuya Kiko, Ate Shawi, Miss Rosel, and of course, P. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo po, today, dapat sa Lucena City kami magkasama ni Kuya Kiko. Pero dahil sa mga di inaasahang pagkakataon ay sa Quezon City tayo napunta. At baka ito talaga ang tinakda ng Panginoon para sa atin. Quezon pa rin, di ba? Ako hinilabutan ako. Okay na naman, di ba alam. Pero, siguro po, allow me to just say, bakit nga ba si Kuya Kiko ang bibigyan ko ng isang boto ko? Kasi katulad ng nasabi ni Fi kanina, ang track record malinis, ang puso humble. Nakilala ko po siya, mas nakilala ko nung kami po ay galing sa Davao Rally para sa Lenny Kiko po noong 2022. Magkasabay kami sa eroplano. Hindi ko siya talaga masyado kilala. Siya po siya, ako siya, mas kilala ko. At idolo natin lahat at mahal na mahal natin. So pinagmamasdan ko lang, siya lang magsab ko, inasap yung mga bodyguard nito. Tinitignan ko, wala po akong naramdaman na presensya na sasabing VIP ako. Pinandaan ko yun. Sabi ko, ay nakatapak sa lupa. Nakita ko po yun, sir. At sabi ko, I really like, sabi ko, ito talagang VP ko nung panahon na yun. So, kung nalaman ko po natatakbo si Senator Kiko, nagpunta po ako noong very first. Marami lang pong nangyari, kaya hindi ako nakasama pa sa mga rally. Pero, para sa akin po kasi, pag pinabasa ko po kung ano ang mga na-accomplish ni Senator Kiko, syempre yung sa Act. Napaka-importante po ng food security, lalo na po sa isang bansa kagaya ng Pilipinas, na ang root problem po talaga ng lahat ay kulang sa pagkain. Bakit merong krimen? Gutom ang tao. Bakit nag-fail tayo sa mga pagpasa ng maraming matalino na Pilipino, pero dahil sa malnutrition, hindi tayo umaabot, hindi natin na-reach yung full potential natin. And I think this is something that needs to be addressed. And we need people, we need senators like Senator Kiko Pangilinan to help us find solutions, better solutions. Like he said earlier, providing breakfast, food meals. Importante po sa akin yun. I actually am part of Advancement for Rural Kids. They address food security here in the Philippines. So, pag pumunta ka po sa rural areas, napaka-basic po eh. Turuan nyo lang silang magtanim. Makakakain po ang mga tao sa probinsya natin, wala pang 5 piso. May pagkain na. Magtatanim lang sila ng gulay. Pero minsan po ay nakalimutan na ito. Very basic. Pwede po ang mga komunidad sa ating may lupa po eh. Nakakalimutan lang paano magtanim. Napaka-rich po ng soil ng Pilipinas. We just need to have better systems in place. We need to re-educate our people. And I think that is why we need Senator Kiko on board. At isa pong bagay na gusto ko po kasi kasama po kayo sa pagpasa ng Extended Maternity Leave Act. Principal author po, kasama ni Senator Risa po. Principal sponsor po siya yan. Pasensya po, hindi po talaga ganun ka. Hindi po ganun ka-in-depth. Pero nang alam ko po na big part po si Senator Kiko kung paano nangyari na from 60 days, naging 105 days ang maternity leave ng mga kababaihan. Importante po, paid po yan at pwede po kayo may extension 30 days pero hindi po paid. Kinikilabutan po ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na masabi ko sa inyo. Importante po sa ating mga kababaihan na meron tayong alay. Meron tayong mag-champion para sa atin, magiging boses natin, bukod sa mga
mga kagaya ni Senator Risa, Senator Pia sa Senado. Kasi po, kaalyansa natin, kailangan po natin ng mga kakampi na alam po yung basic human rights, yan po talaga eh. From food security to basic human rights, yan po talaga ang plataforma at full thrust ng governance ng Senator Kiko. Kaya po, para sa akin po talaga, importante na maisama siya sa Magic 12. Kaya, sabi mo kanina, huwag na tayo mag-isip. Babaguhin ko kailangan nating isipin kung sino ang ating ilalagay sa ating pamumuno ng ating bansa. Kasi napaka-importante po ng mga taong ito dahil sila ang nag-lead sa country natin. Sila po talaga ang decision makers natin doon, ang bosses natin. At talagang maglalagay kung nasaan ang budget, nandun po talaga ang power. So let's think of this and pray about it. Sino ang pinaka-nararapat? At para sa akin po, si Kuya Kiko po ay isa sa mga ito. Kaya tandaan po natin, number 51 sa balota. Kiko pa. Thank you so much!